Isang pinagpalang magandang araw ng Panginoon sa ating lahat. Malamang sa mga kabataan natin, alam ninyo ang awit ni Miley Cyrus, I used to be young. Siguro alam nyo, tinaawit niya yon. Sinasabi niya doon sa awit na yon bilang isang nagkaedad na tao. Hindi niya na ginagawa yung tinatawag niyang crazy, foolish things nang siya'y bata pa. Hayaan ninyong basahin ko ang ilan sa mga salita doon sa kanyang awit. No? Sabi niya, left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars, turns out open bars, lead to broken hearts, and going way too far. I know I used to be crazy, I know I used to be fun. You say I used to be wild, I say I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase, like tattoos and regrets. Words I never meant, and ones that got away. Dito makikita natin ang filosofiya na marami ngayon sa ating mga kabataan ang siyang naniniwala na si Miley Cyrus, ini-equate niya yung pagiging kabataan doon sa kanyang mga sinabing niyang crazy, wild, pleasure, indulgence. Sinasabi niya, bahagi yun ng aking kabataan, pero normal yun. Normal sa mga kabataan na magpasasa sa mga bagay sa mundong ito, gumawa ng bagay na ikasisiya nila maski na sa gitna ng mga kasalanan. Ngayon, makikita natin na si Pablo dito sa kanyang sulat sa kay Titus sa pangalawang kapitulo na ang tema ng ating pag-aaral ay living biblically, pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. At dito, ini-instruct pamamagitan ni Pablo, kanyang sinasabihan si Titus na kanyang himukin ang mga batang lalaki na huwag magpatangay sa paraan ng mundo kung hindi magpigil sa sarili. Siyempre, hindi lang naman totoo ito sa mga batang lalaki, kabataang lalaki, sa mga kabataang babae din. Pero totoo yan sa lahat, sapagkat binanggit yung karakter na dapat sa older men, dapat sa older women, dapat sa younger men. Sa lahat ng Kristiyano, dapat tayo ay talagang nagsasanay sa pagpipigil sa ating mga sarili. Pero dito makikita natin, hindi kagaya doon sa binanggit niya, na dapat sa mga older men, dapat sa older women, dapat sa younger women. Dito, ang minention niya, isang karakter lang. Isang katangian na dapat trabahuhin ng isang kabataang lalaki. At ito ang pagpipigil sa sarili. Pagtitimpi, yun ang makikita natin. Ito yung primary na katangian na dapat talaga ay trabahuhin ng isang kabataang lalaki. Siyempre, kabataang mga babae din, ano? Yun yung makikita natin dito. Ang issue dito, bakit kaya si Pablo sininggle out niya itong katangian na self-control o pagiging malinis sa pag-iisip, matuwid sa pag-iisip, sensible sa mga kabataang lalaki. Kaya yung mensahe natin sa umagang ito, sa pag-aaral natin, pareho pa rin mensahe sa nakaraan, living biblically in all areas of life because that glorifies the Word of God, the Gospel, and God Himself. Ngunit, dito sa mensahe natin ngayon sa pamumuhay ayon sa salita ng Panginoon, pangunahing mangungusap ako sa inyo. Makinig kayo mga kabataan. Pangunahing mangungusap ako sa inyo sapagkat dito ngayon inilalapat ni Pablo ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos sa inyo na mga kabataan na ito'y patungkol sa pagtitimpi, pagpipigil sa sarili upang magkaroon kayo ng makadiyos na pamumuhay. Kailangan nito para sa inyong pamumuhay na maging makadiyos kayo, na kanyong trabahuhin ang pagtitimpi o pagpipigil sa sarili. Ngayon, baka iniisip nyo, ang tinutukoy dito ni Pablo mga kabataan ay yung teenagers lang. Sa panahon kasi natin, pag sinabi natin kabataan, parang
teenagers lang. Nung panahon namin, way back, nung nandun pa kami sa Miami, ang youth ay may mga trabaho na. Hindi lang yung mga teenagers. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, si Timoteo, si Titus, nasa 30 sila, pero youth sila. Sila ay itinuturing ni Pablo na nasa bracket pa rin ng kabataan. Kaya huwag niyo isipin, hindi na ako teenager. Nagkakamali ka. Ikaw pa rin ay kabataan hanggang ngayon. Yun yung makikita. Basahin natin ang ating talata, no? Sa Titus chapter 2 and then verse 6. Ito po ang sinabi sa atin. Gayon din naman, likewise yan sa English, kung paano yung inihinging nararapat para sa lahat ng edad, older men, older women, younger women. Ngayon, sinasabi, gayon din naman para sa inyo, mga kabataang lalaki. Sinabi ni Pablo kay Tito, himukin mo ang mga kabataang lalaki na maging matino sa kanilang pag-iisip. Manalangin muna tayo sa ating exposition ng talatang ito. O Diyos namin muli, tutunghayan namin ang iyong salita at nais po namin maunawaan ito ayon sa iyong pagkakalathala sa iyong salita. Huwag mo kaming hayaang maligaw upang mailapat namin ng tama din sa buhay namin ang talatang ito, lalo na sa mga kabataan sa kalagitnaan namin at sa bawat isa na nandito. Kaya kinukomit po namin ang pag-aaral na ito. Nawa ang Banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin upang aming maunawaan at mailapat ang mga katotohanan sa talatang ito. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dalawang bagay ang gusto kong tignan natin sa talatang. Una, yung tinatawag sa wikang English, the peculiarity of self-control among young people or dito, specifically young men. Yung parang bukod tangi ng pagpipigil, pagtitimpi sa sarili sa mga kabataan. Yun yung una, tignan natin yun. Yung pangalawa ay yung mga paraan para sanay sa pagpipigil sa sarili ang mga kabataan at tayong lahat. Tingnan natin yung una, makinig kayong mabuti dito, yung peculiarity of self-control among young men. Yung talagang parang espesyal, bukod tangi sa mga kabataang lalaki ang pagpipigil sa sarili. Pag tinanong, ano ba ang ibig sabihin ng pagpipigil sa sarili? Self-control o sa ibang translation, sensible, sober mind. Dito, sinasabi dito yung pagkakaroon ng kakayanan, mapagtagumpayan ang mga kalikasang malulong sa mga bagay na mapinsala sa moral at espiritual na kalalagayan. Kinakailangan na ang pagpipigil sa sarili ay dahil sa pagkatakot sa Diyos. Dahil sa pagkatakot sa Diyos, kinakailangan itong katangiang ito na bunga ng Banal na Espiritu na tayo'y mapagtimpi, mapagpigil sa ating mga sarili. Kaya iyan yung ibig sabihin ng pagpipigil sa sarili. Pagkakaroon ng kakayahang mapagtagumpayan ang mga kalikasang malulong sa mga bagay na mapinsala sa moral at espiritual na kalalagayan. Hindi tayo nagpipigil sa anumang bagay. Ini-specify sa atin sa banal na kasulatan kung saan tayo magkokontrol. Magkokontrol tayo sa kasalanan, mula sa kasalanan. Magkokontrol tayo sa mga bagay na makapagpapasama sa ating mga buhay. Kaya ito pong self-control o pagtitimpi, pagpipigil sa sarili, kaya labis na kailangan ng mga kabataang ito. Makinig kayo, mga kabataan. Kasi inilagay ni Pablo yan sa kanyang salita. Himukin mo ang mga kabataan na magpigil sa kanilang sarili. Kailangan na kailangan nyo ito. Single word yan sa original, pagpipigil sa sarili. Ito yung pinakapangunahing kalidad ng kabataan kung gusto nilang mamuhay ng makadiyos. Kaya kung hindi mo gustong mamuhay ng makadiyos, hindi ka magpipigil ng sarili mo. Pero dahil gusto mong lugurin at luwalhatian ng Diyos sa iyong buhay, sisikapin mong trabahuhin ito, maging mapagpigil sa iyong sarili. Ngayon, gusto kong tignan, bakit kaya
ito'y inilapat ni Pablo. At sinabi niya kay Titus, simukin mo ang mga kabataan na magpigil sa kanilang sarili. Bakit sa kanila itinuon mabuti itong single character na ito? Siyempre, maraming karakter na dapat ma-improve ang isang kabataan. Pero ito yung pangunahin. Kung mamamaster niya ang katangiang ito, mamamaster niya ang lahat ng bahagi ng buhay niya. Kaya ito yung kailangan niya. Buksan ninyo sa Psalm 25 verse 7. Yan, kung may Biblia kayo, buksan ninyo. Kasi ito talaga, dalangin ni David eh. Iniisip-isip ko talaga, ano kaya ibig sabihin ni David sa panalangin na ito? Psalm 25 and then verse 7. Sabi niya, huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsuway. Ayon sa iyong wagas na pag-ibig ay alalahanin mo ako, O Panginoon, alang-alang sa iyong kabutihan. Bakit kaya dinalangin ni Pablo yun, ano? Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan. Batid ni David na nung kabataan pa niya ay nandun yung kanyang healing na gumawa ng mga kasalanan, na alam niya na siya'y bumagsak, one way or the other, bumagsak siya. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, nakikiusap siya, huwag mong alalahanin yung mga iyon. Nandito ako dahil lang ikaw ay sa iyong biyaya. Hindi mo ako pinahintulutang mahulog ng tuluyan sa mga kasalanan ng kabataan. Kaya iniisip natin ngayon, ako may edad na, di mo ba dinadalangin yun? Huwag mong alalahanin, Panginoon, ang mga kasalanan ng aking kabataan. Kung siyasatin mo sarili mo, baka mo yung listahan ng mga kasalanan mo ng kabataan ay hindi magkukulang isang pad paper. Yung buong pad paper na 100 pages. Ang dami mong maililista nang ikaw ay kabataan pa, ang dami mong ginawang kasalanan mula sa iyong matabil na dila, sa iyong mga pagsuway, sa iyong mga magulang, sa iyong mga gawaing pandaraya, panggugulang, panggugulpi, panlalamang, lahat ng yun ilista mo. Pangungupit, lahat yun ilista mo. At makikita mo, ang dami-dami mong kasalanan. Pero kung ikaw ay mananampalataya, magpasalamat ka sa Panginoon ngayon. Kasi iningatan ka niya na hindi tuluyang mahulog sa mga kasalanan na yan at ikaw ay hindi maging ligtas kay Jesus ngayon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, may edad ka na. Pero ikaw ay iniligtas sa mga kasalanan ng mga kabataan. Malamang, kikita natin ang mga kasalanan ng mga kabataan, yun yung ating foolish things, mga hangal na bagay na ginawa natin, na sinabi natin, dahil saan? Sa ating kapalaluan, sa ating pride bilang kabataan. Yun yung makikita natin. At ito yung mga pagkahilig. Siguro, siniisip ni David dito, yung pagkahilig niya, ng kabataan niya, na hindi mapagpigil sa sarili. Alam niya, bilang isang kabataan, napaka-daring and wild niya, hindi niya iniisip ang mga masyadong kanya mga ginagawa, kaya ang dami niyang nagawang kasalanan. At yun ang iniisip niya dito, pagkahilig ng kabataan na hindi mapagpigil sa sarili. Iniisip ko sinabi ni Pedro, buksan niyo sa 1 Peter 5:5. Anong sinabi ni Pedro doon? Sinabi niya, gayon din naman. Likewise na naman. Sinasabi niya, kayong mga kabataan, ina-address niya ulit yung mga kabataan. Anong sinabi niya? Pasakop kayo sa matatanda. Kasi yung propensity, yung kahiligan ng mga kabataang magrebelde, hindi sumunod sa otoridad. Kaya sinabi niya, pasakop kayo sa matatanda. Huwag kayong pasaway. At kayong lahat ay magsuot ng kumbabaan. Inihimok niya mga kabataan. Anong pinakakailangan nila? Humility. Because it is part of being young to be boastful and proud. Pero sinasabi niya, kailangan kayo ay matutong magpakumbaba. Sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, sa mga mayabang. Ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yun ang kailangan ng kabataan. Sinasabi niya.
magsuot ng kapakumbabaan. Sinabi doon sa Vine's Dictionary, itong tinutukoy na young men dito sa Titus 2:6, nilalarawan nito ang isang tao na nasa kanyang edad, matuling kumilos, pabigla-biglang kumilos, mga desisyong pabigla-bigla. Ang tinutukoy dito sa salitang young men, ito yung tinatawag na dahil sa kanyang, parang, siyempre, bilang kabataan, parang wala siyang takot sa lahat ng bagay. Napaka-energetic niya, napaka-ambitious niya sa lahat ng bagay. Kanya meron siyang ditong parang, malakas yung kanyang pagharap sa panganib na parang hindi niya iniisip. Alam niyo ang tatay ko, nung bata ako, alam niyo ang tawag sa akin ng tatay ko? The boy with 9 lives. Ganun ko kay-daring eh. Akit sa puno, tatalon ako sa kabilang puno. Ganun sabi, bakit hindi natatakot tumalo sa matataas na lugar? Ngayon nga, makitlag ako sa second floor, nalulula na ako eh. Ganun ako, kaya marami akong disgrasya. Kung mapapasin ninyo, marami kasi akong disgrasya, ganun ako ka-daring nung bata ako. Kaya ang tawag sa akin ng tatay ko, the man with 9 lives. Kasi, kaya ako pinamper ng tatay ko kasi utang na lang ang buhay ko sa Panginoon. Kasi sabi niya, nakoma ako ng 1 buwan sa dahil masyado akong daring sa buhay ko. Iniisip ko talaga, napakadami kong kasalanan nung ako'y kabataan pa. At merong hindi maayos na saloobin ang edad ng kabataan. Paiba-iba yan. Kaya sa mga millennials, so sa anumang kategorya ng kabataan, ang iisa namang pareho niyan, walang settled na conviction. Pag may bago, yayakapin. Pag merong, eto na naman, uso yun, gusto niya. Ganon ang kabataan ngayon, paiba-iba eh. Walang stable, settled na saloobin sa mga bagay-bagay. Sinabi din dyan na yung mga kabataang tinutukoy dyan, ito yung mga mapupusok. Alam niyo yun. Dumaan din tayo sa kabataan. Mga kabataan, alam mo yan. Mapusok, passionate, maramdamin masyado, matampuhin, ang daling magalit, ang daling magtampo, ang daling lumayas, ang daming makipag-away, ganun siya. Pero nandyan, ang kabataan, ito yung mga ambisyosong mga tao. And parang ang mga kabataan, parang pag inabot nila ang mga bagay, parang kayang-kaya nilang abutin maski saan, maski ano. Ganun yung kanilang pagiging ambisyoso. Pero sila din ay yun nga, pabago-bago ng isip. At madalas ay mga mayabang. Very proud. Yan ang karakter ng kabataan. Kaya bakit kailangan nilang magpigil? Kasi ganyan ang likas ng kabataan. Kailangan nilang magsanay, magpigil ng sarili, magtimpi sa kanilang mga sarili upang sa gayon ay sila ay tunay na magbigay lugod sa Diyos sa kanilang kalalagayan. Sinabi ni Charles Spurgeon, sumulat siya sa talatang ito, sinabi niya, sa mga kabataang lalaki, punong-puno yan ng energy. Malakas ang self-confidence ng mga kabataan. Madali silang matangay ng bawat bagay-bagay sa mga bagong bagay. Sabi niya, ito yung hinihingi ni Pablo kay Tito. Himukin niya na sila ay mag-isip mabuti, maging mapagpigil dahil sa kanilang kalikasan, sa kanilang kabataan. Nangungusap ba ako sa inyo dyan, mga kabataan? Mga 30s, kabataan pa kayo. Ngayon, buksan ninyo sa Ecclesiastes 11:9. Baka ito yung ginagamit mo kung bakit ka nagpapasasa sa mga bagay sa mundo. Sinabi sa Ecclesiastes 11:9, buksan mo doon. Anong sinabi din? Sabi niya, ito si Haring Salomon, di ba? Ang sinulat niya yung Ecclesiastes nung may edad na siya. Tinatanaw niya ngayon ang mga lahat ng bagay sa ilalim ng araw. At ito yung isa sa obserbasyon niya na sa mga binata, sa mga kabataan, sinabi niya, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin
ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa paghuhukom. Kung wala yung pangalawang bahagi, na yung kamalayan ng kabataan, na alam niyang haharap siya sa paghahatol ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa bilang kabataan, magiging filosofiya ni Miley Cyrus ang yayakapin mo. Magpakasasa ka. Maging wild ka. Gawin mo ang lahat na makasasaya sa iyo bilang kabataan. Maging sa droga, maging sa sex, maging sa pera, lahat ng bagay, magpakasasa ka. Barkada na walang limitasyon, magpakasasa ka. Ganyan ang bata eh. Pero malaking kamalian ang filosofiya ni Miley Cyrus. Mali ang pagkaintindi niya sa likas ng kabataan na normal mamuhay sa kasalanan. Ang malulong sa layaw ng laman at mundo, mali. Sapagkat maliwanag ang sinasabi dito ni Haring Solomon. Oo, magalak ka. Pero sa iyong kagalakan, alalahanin mo, magbibigay ka ng sulit sa Diyos na hatol sa iyo bilang kabataan. Kanya, ang aking maipapayo sa inyo, mga kabataan at sa mga magulang, alam niyo ang kabataan, kailangan nilang maging kabataan. Youth are to be youth. Hindi mo sila pwedeng gawing matanda. Kabataan nga sila eh. Kailangan nilang maranasan ang kabataan. Ngunit ayaw sa aking personal na payo sa inyo, ayoko na kayong mga kabataan na gumawa kayo ng hindi nararapat. Kanya ang sinasabi dito ni Haring Solomon, pinapayagan ng mga kabataan sa lahat ng bagay na makapagpapasaya sa kanila, ngunit ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Sapagkat haharap ang lahat, ang kabataan, sa paghahatol ng Diyos. Kaya mga kabataan, lalaki lalo na, kabataan ding mga babae, ito yung payo ko sa inyo. Oo, enjoy mo ang kabataan. Maraming bagay sa kabataan na pwede mong i-enjoy. Yung full vigor, huwag mong hayaan na hindi mo magamit yan. Yung lively imagination mo, pwede mong gamitin yan. Yung mga kakayahan, yung kagustuhan mo sa bagay-bagay, pwede naman yan ma-enjoy. As long as your pleasures are according to the Word of God. Kung yung mga pleasures na yan nagdadala sa iyong kasalanan, hope, yan ang pleasure, yan ang kalayawan na hindi ko dapat gawin. Dapat ako magpigil kapag ang mga kalayawan na yan ay nagdadala sa akin sa pagkakasala. Kaya kabataan, enjoy mo ang iyong kabataan. Pero alalahanin mo, pag sinabi ng salita ng Diyos, stop. Hindi para sa iyong magkasala. Huminto ka. Yun ang sinasabi sa atin dito. Mag-ingat ka sapagkat aharap ka din sa paghahatol ng Diyos. Maring tumanda ka, kagaya ni David, dinadalangin mo, huwag mong alalahanin, O Panginoon, ang mga kasalanan ko ng kabataan. Pero nasambit lang ni David yon nung may edad na siya dahil sa biyaya lang ng Diyos. Papaano kung dumating ka sa puntos na hindi ka nakalampas sa mga kasalanan ng kabataan, hatol ang aabutin mo? Kanya, ito yung pamamanhikan sa atin para sa inyo, mga kabataan. Makinig kayo sa salita ng Diyos. Makinig kayo sa payo ng mga mas matatandang lalaki, mas matatandang babae, o mga lalaki, maski na sa loob ng iglesia na seasoned with wisdom from God's Word. Huwag kayong mag-isip na hindi ko sila kailangan sa buhay ko. Sila yung dumaan sa inyong mga karanasan bilang naging kabataan. Sila yung makapagbibigay sa inyo ng payo na hindi mahulog sa mga kasalanang ikapapahamak mo. Again, mag-ingat ka sa buhay mo bilang kabataan. Habang inihimo kita, enjoy mo ang kabataan mo. I-enjoy mo. Pero mag-ingat ka na hindi ka magkasala sa enjoyment mo ng kabataan mo.
Kapatid, kung nakikita mo ang sarili mo ngayon, sa dami ng mabibigat mong kasalanan ng kabataan, pero iniligtas ka pa rin niya ngayon. Tumangis ka sa Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Amazing grace. How sweet the sound. Hindi ba? Hindi mo maiisip malubos, bakit ako iniligtas ng Panginoon? Yung kasalanan ko ng kabataan, napakadami. Pero iniligtas pa rin niya ako. Praise God for His grace sa iyong buhay ngayon. Mananawagan ako sa inyo, mga magulang, o mga nakatatandang mga tao. Napakahalagang tamang pagsipak natin sa buhay ng mga kabataan. Kailangan nilang ating tamang gabay na naaayon sa salita ng Diyos. Huwag natin hayaan sila na malulong sa kanilang sariling mga kagustuhan na taliwas sa mga utos ng Diyos. Kaya bata pa lang, mga magulang, sanayin na natin ang ating mga anak na magkaroon ng mga desisyong tama. Mga desisyong sila'y gagawa upang hindi sila mapahamak sa buhay nila. Kailangan nila ang panahon natin. Kailangan nila ang patnubay natin. Ano man ang ginagawa nila, maging nasa eskwela, maging nasa barkada sila. Kailangan nating gabayan sila na hindi sila naliligaw ng landas. Sanayin natin ang mga anak natin maging responsable. Mga kapatid, alalahanin natin ang panganib niyan na makikita natin. Sinabi sa Efeso 6:4, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Ay, huwag natin silang ibunsod sa pagkagalit dahil sa ating maling pagtrato sa kanila. Bagkus, tayo'y gumabay, sanayin natin sila sa mga pangaral ng ating Panginoon. Sinabi sa Proverbs 29:15, ang pamalo at saway, ngayon hindi na ginagamit yung pamalo, pero yan ay lumalarawan ng pagdidisiplinang talagang ayon sa salita ng Panginoon. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan sa bata. Ngunit ang batang pinabayaan sa ng kanyang ina ay nagbibigay kahihiyan. Siyempre, ayaw natin, no? Paglaki ng bata, sasabihin mo, ba't siya nagkaganyan? Ang una mo sisihin, sarili mo. Kasi baka hindi mo ginabayan. Hinayaan mo siya sa kanyang spoiled na buhay. Binigay mo lahat. Hindi mo naman siya ginabayan sa tama. Lahat ng desisyon niya, kapahamakan sa kanyang buhay. So, kailangan, upang hindi maging kahihiyan sa magulang ang mga anak, sanayin sa disiplina. Sanayin silang gumawa ng desisyon na tama ayon sa Panginoon. Gawin silang responsable ayon sa salita ng ating Panginoon. Siyempre, yung classical text ng pagsasanay ng mga bata, sa CCM, nakasulat yan sa kanilang t-shirt, Proverbs 22:6. Sanayin mo ang mga bata sa daan na dapat nilang lakaran at kapag tumanda na sila, ay hindi niya ito tatalikuran. Yun, mahalaga yun, sanayin natin. Hindi natin hawak ang hinaharap ng ating mga anak, pero pwede natin lang silang gabayan para sa maayos na hinaharap nila. Huwag tayong maging pabaya para sa ating mga anak. At para sa mga kabataan natin sa iglesia, kailangan ito masusing pagtuon sa pagpipigil sa sarili. Tingnan natin ngayon yung maiksing mga paraan para tayo makapagsanay sa pagpipigil sa sarili, lalo na sa mga kabataan. Buksan nyo sa sinulat ni Pablo kay Timoteo uli bilang kabataan, 2 Timothy 2:22. Sabi doon, ngunit, layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Merong mga masasamang pagnanasa ang kabataan. Hindi lahat ng pagnanasa ng kabataan ay masama, pero marami ang masasamang pagnanasa ng kabataan. At sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Ano kaya ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito kay Timoteo na mga masasamang pagnanasa ng kabataan, youthful lusts? Siyempre,
it can include many things. Yung lusts, pagnanasa sa pera. Kasama yan. Na dapat ihanda ang mga bata na hindi maging worldly, hindi materialistic. Yung pagnanasa sa puri ng tao. Minsan marami magulang, di nila unconscious sila, tinuturuan nilang maging mayabang ang mga anak nila na basta kailangan purihin ng anak ko, ilalathala lahat ng accomplishments sa Facebook ng anak nila eh. Siyempre, yung mga anak ko, tuwan-tuwa, yabang na yabang. Tingnan mo ang nakomit ko. Wala naman ako nakikita masama maging proud ang magulang. Pero kung minsan unconsciously, tinuturuan yung mga bata na maging mayabang sa kanilang mga accomplishment. Hindi nyo na kailangan i-announce sa mundo ang accomplishment ng anak ninyo. The Lord knows. O kaya lalo na yung pagnanasa sa kapangyarihan. Kailangan yan i-control ang lahat ng tao, lalo na mga kabataan, sa pagkagustuhan ng sila'y nasa ibabaw ng lahat ng bagay. At lalo na yung mga pagnanasa sa sexual lust. Yan yung mga bagay na masasabi natin. 3 kategorya yan na binabanggit sa atin sa Biblia. Sinful sexual desires. Adultery, fornication, uncleanness, lewdness, sexual desires na hindi tama. Alam naman, binigay ng Diyos ang sex, ang pakikipagtalik na isang magandang bagay sa loob ng pag-aasawa. Pero pag ginawa mo yan sa labas ng pag-aasawa, yan ay nagiging kasalanan at labag sa kautusan ng Diyos. Pero hindi lang yung aktual na paghulog sa kasalanan. Kailangan tayo, mga kabataan, sinabi sa Mateo 5:27 hanggang 28. Sinabi doon, narinig ninyo, huwag kayong mangalunya. Pero sinasabi ko sa lahat sa inyo, kapag tumingin ka sa babae ng malaswa na mayroong lustful intent, pagnanasa dito sa babae, sabi niya, sa puso mo pa lang, guilty ka na ng pangangalunya. Guilty ka na ng adultery sa iyong puso. Kaya, kailangan magbantay. Huwag kang tumingin sa mga pornografiya. Pag may nakita kang bagay na magbubulit sa isa tukso tungkol sa sex, tanggalin mo kung minsan. Ayoko niyan, pero isa-save mo pa Baka sa ibang pagkakataon, buksan ko. Siyempre, pag nalibre ka, bubuksan mo na yon. Maraming ganyan I-hide ko lang. Pero baka sa ibang pagkakataon, lalabas ulit. Kailangang alisin natin agad yun. Huwag tayong padala sa mga makapagpapadala sa ating paningin na tayo mauhulog. Naikwento ko na sa inyo sa isang church. Natanggal ang isang diakono ng church sapagkat na-discover sa kanyang computer ay mga pornographic materials. Di ko ng church yun. Bagsak sa kasalanan ng lust, ng pagnanasa tungkol sa sex. Mga kabataan, alam ko na matindi ang mga temptations towards sexual desires. Ito yung pigilin mo. Sikapin mong pigilin ang iyong sarili sa makasalanang mga pagnanasa. O yung pangalawa, yung sinful passions tulad ng pagkagalit, pakikipag-away, kainggitan, yung outbursts of wrath, yung mga pangsariling mga ambisyon, kailangan pigilin mo ang sarili mo sa mga ganyan. Kaya kailangan ng kababaang loob upang hindi ka mahulog sa mga sinful passions ng kabataan. O di kaya yung mga bisyo ng kabataan. Labis na pag-inom na madalas nauuwi sa kung ano-anong mga bisyo, mga droga, mga bagay na lihitimo kung minsan, sumusobra. Ngayon sa mga kabataan, siyempre, napaka-advance ng technology natin. Siyempre, gift sa Panginoon ng technology. Maraming kabataan, lumaki sila, lulong sa kanilang gadget. Alisin mo ang gadget, lalagnatin, magkakasakit. Totoo yung sinasabi ko, hindi yan nakakatawa, no? Siyempre nakakatawa naman. Alisin mo nga. Pero totoo yan. Sa observation ko, yung mga bata, tahimik sila maghapon.
Dahil maghapon din silang nakatutok sa kanilang mga gadget. Hindi mo makausap ng diretso eh. Hindi marunong makipag-communicate kasi ang kaharap nila, gadget maghapon. Eh bakit? Kasi magulang, walang panahon eh. Hayaan mo na lang sila dyan, at least tahimik. Pero hindi po. Kailangan natin ding gabayan sa tama. Hindi masama yung mga gadget. Kailangan matutuhan na lang mga teknolohiyang yan sapagkat yan ang panahon. Ang mga kabataan, maging educated dapat sila dyan. Alam nila dapat yan. Pero wag hayaan silang malulong. Na parang yun ang doon na umiikot ang kanilang mga buhay. Mga bisyo, mga kabataan. Mag-ingat ka. Magpigil ka sa iyong sarili. Eh dito, binigay naman ni Pablo rito yung mga sa ating talata sa 2 Timothy 2:22. Ano ang unang paraan para mapagtagumpayan yung mga pagnanasa ng kabataan? Nakita nyo na? Anong sinabi doon? Eh kailangan mo na seryosohin ang purity ng buhay. Yung kadalisayan ng buhay. Yung pagiging godly ng buhay. Eh kaya sinabi niya dito sa atin, lumayo ang mga kabataan sa pagnanasa ng kabataan. Eh nahinto na ba si Pablo doon? Tama na ba? Sige, tatakbo ako sa mga pagnanasa ng kabataan. Masasamang pagnanasa ng kabataan. Pero, hanggang doon lang ba yun? Walang mangyayari. Tatakbo ka. Pero wala kang bagong gagawin upang matabunan yung pagnanasa ng kabataan. Kaya napakahalagang sinabi niya, sundin mo ang katuwiran. Yun ang kailangan natin. Mga kabataan, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Yan ang kailangan, Yung mga bunga ng banal na espiritu, mas magandang yumaman yan kaysa sa gawa ng laman. Yan ay maliwanag sa Galatia 5:19 hanggang 24. Kailangan, para mapagtagumpayan ang mga gawain ng laman, kailangang lumakad tayo ayon sa Espiritu. At ang paglakad ayon sa banal na Espiritu ay ang pamumuhay ng pagbunga ng banal na Espiritu sa buhay ng nating lahat. Kaya mga kabataan, yun ang unang paraan. Imbis na ikaw ay malulong sa masasamang pagnanasa ng kabataan, punuin mo ang iyong sarili, ang iyong isip, ang iyong puso ng mga bagay na mabubuti at malinis sa salita ng ating Diyos. Kaya, saan ka dapat matagpuan? Sinabi ni Apostol Pablo, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Bad company, corrupt good morals. Good company, ano ba? Promotes good morals. Mag-iingat ang kabataan. Pigilin mo ang sarili mo. Kung minsan masarap yung kabarkadang bibigyan ka ng mga kasiyahang makaka-impluwensya sa'yo upang ikaw'y gumawa ng masasama. Mas masaya yun eh. Daring yun. Mas maganda yun. Pero wag. Sinasabi sa atin, piliin mo na maging kasama ang tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Yun ang tutulong sa iyo upang gawin ang mga tamang desisyon sa buhay mo. Hindi masamang may barkada ka na hindi mananampalataya. May mga barkada ako na hindi mananampalataya. Pero alam ko limitasyon ko sa kanila. Pero pagdating sa malalapit na barkada ko, yung mga mananampalataya, pareho kami ng pananaw sa buhay. Gusto namin luwalatiin ang Diyos sa aming buhay. Gusto namin sumunod sa salita ng Diyos. Yun ang impluwensyang kailangan ko. Kaya kabataan, nangungusap ako sa iyo, mas damihan mo ang mga magiging kaibigan mo na mga mananampalataya sa loob ng iglesia upang ikaw ay matulungan na mapangibabawan ang mga masasamang pagnanasa ng laman. Yung finally, panghuli, yung lengguwaheng ginagamit dito ni Pablo kay Titus, kailangan magkaroon ng mastery, consistency sa mga kabataan. Huwag yung, okay ngayon, okay ako, magpipigil ako dyan. Okay ako ngayon, magcha-church ako, makikinig ako salita, magbubulay-bulay ako. Pero pagkaraan ng ilang araw, balik ako sa mundo. Hindi po pwede yun. Babagsak ka ng babagsak. Ito yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo.
palagian mong sanayin ang iyong sarili na lumayo sa masasamang pagnanasa ng laman, ng kabataan. Bagkos palagi mong isuot ang mga mabuting bagay at ikaw ay sumama sa mga taong may parehong pagnanais na mamuhay ng banal sa ating Diyos. Alam niyo si Apostol Pablo, kung isipin natin sa kanyang patutuo sa salita ng Diyos, siya na yung pinakamatuwid siguro eh. Grabe yung naging karanasan ni Apostol Pablo, yung kanyang discipline. Makikita natin, ano? Pero para kay Apostol Pablo, hindi. Sa kanya parang practice make perfect. Pero alam niya, hindi siya magiging sakdal sa buhay na ito, pero alam niya, dapat niyang i-pursue yun. Palagi niya ginagamit yung larawan ng atleta sa disiplina, sa pagpipigil para magkamit siya, maging mahusay siyang atleta. Kaya sinabi niya sa unang Korinto 9:26-27, kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Grabe yung disiplina ni Apostol Pablo. Hanggang sa siya'y tumanda, hindi siya tumigil na pagpipigil sa sarili na makasisira sa kanyang patotoo. And I hope we are all like that. Ang pagpipigil sa sarili ay lifetime commitment. You will never end in controlling your sinful desires until you get to heaven. Huwag kang magbigay ng espaso sa dyablo para gamitin niya yon na ikaw ay pabagsakin. Sa buhay na ito, ang pagpipigil sa sarili is here to stay. Mark my word. Kailangan natin yun. Why? Because sin is here to stay. Sa langit, wala na yan. Sapagkat doon, righteousness dwells in Emmanuel's land. Meanwhile, mga kabataang lalaki, siyempre mga kabataang babae din, at sa bawat isa sa atin, sanayin natin ang ating sariling mapagtimpi, mapagpigil sa sarili, lalo na sa mga bagay na magbubulid sa atin sa kapahamakan, sa ating espiritual na kalalagayan. Kaya mga kabataang lalaki, kasama na mga kabataang babae, seryosohin niyo please ang pagpipigil sa sarili, ang pagsasanay sa pagpipigil sa sarili. Alam niyo, ang kasalanan, mapandaya yan. Hindi ka naman matututong magpigil sa sarili mo overnight. Unti-unti ang kasalanan eh. Gagawin mo ang isang bagay na maliit, masasanay ka, magiging bahagi na ng buhay mo magsinungaling. Hanggang magiging full-fledged, swindler. Baka mabasa ka na sa news, ikaw ay isa sa mga scammers. Ang kasalanan, sinasanay tayo kasi mga kabataan, sinasanay ka na tanggapin mo ang isang maliit na kasalanan normal sa iyong buhay. Hindi mo iniisip, darating ang panahon, yan ang magpapadala sa iyo sa matinding kapahamakan. Kaya ang utos dito ni Pablo kay Tito, napakaganda eh. Sinabi niya ni Pablo kay Tito, himukin mo. Ibig sabihin nung himukin mo, sa original na salita, maging gentle ka sa kanila. Intindihin mo sila sa kanilang kabataan. Huwag mo silang puwersahin. Huwag mo silang diktahan. Itong dapat mong gawin, kung hindi, pupukpukin kita ng martilyo pag hindi mo ginawa. Hindi ganun ang pamamaraan ni Pablo. Ang sabi niya kay Tito, himukin mo. Maging maunawain ka sa kanila. I-convince mo sila sa mga paraan ng Panginoon. Dapat maging kasama kanila. Sapagkat kung hindi kanila magiging kasama sa kanilang buhay, gagawa sila ng kasalanan. Kukundinahin mo sila dahil sa kanilang ginawa, isamantalang ikaw ay wala doon. Kaya sinabi niya, himukin mo sa isang maunawaing
ah, paraan at mapagmahal na paraan. Kaya ano sinasabi ni Pablo kay Tito? Ikaw ay kabataan, Tito. Alam mo itong mga kahirapan ng kabataan. Yung mga struggles ng mga kabataan, hinaharap nila yan eh. Hindi ito isang bagay na hindi mo alam, Tito. Alam mo yan, dinadanas mo yan. Tayong lahat. Kung baga sinasabi ni Pablo kay, alam mo, Tito, ano man ang edad mo ngayon, you were once young. Tayong may mga edad na, we were once young. Alam natin yung mga propensity, yung paghiling ng kabataan sa hindi tama. Intindihin natin ang mga struggles nila. Ibig sabihin, huwag natin silang i-deal na mapaghatol, critical, na kapag hindi nila ginagawa ang tama, puro na lang galit at puot. Kailangan na mapagmahal na paggabay sa kanila. Dahil alam natin ang realidad. Maraming pagnanasa sa kabataan na dapat nilang iwasan at sa tulong natin ay maaari nilang gawin yon, mga magulang, mga may edad na. Kaya nga sinabi ko, mga magulang, sanahin ninyo ang inyong mga anak, magsanay ng pagtitimpi, pagpapigil sa kanilang sarili. Ipanalangin natin ang ating mga kabataan. Pray for them. Pray for your children. Lalo na mga kabataang lalaki na hindi sila mahulog sa masasamang pagnanasa ng kabataan. Sikapin natin, mag-produce tayo ng mga godly young men and women dahil sila ang magiging godly men and women in the days to come, in the years to come. Alam ninyo, ang aim kung bakit kailangan magpigil ang kabataan at ang bawat isa sa atin. Maliwanag naman ang sinabi ni Pablo rito. Dahil sa dignidad ng salita ng Diyos. Dahil sa patotoo ng ebanghelyo ng kaligtasan. Yun ang nakataya dito sa mga kabataan. Kapag kayo ay bumagsak sa mga kasalanan, mga pagnanasa ng kabataan, ang patotoo ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng kaligtasan, ang unang tatamaan. Anong silbi ng kaligtasan na ipinangangaral kung ang buhay ng kabataan ay lulong sa mga masamang gawain. Pero higit sa lahat, bakit kailangan magpigil ang mga kabataan ng bawat isa? Para yan sa kaluwalhatian ng ating Diyos. For His own glory. Kaya natin ginagawa. Hindi para sa atin, kundi para sa kaluwalhatian mismo ng ating Diyos. Ngayon, mananawagan ako sa inyo, mga kabataan, seryoso ang Diyos sa kasalanan ng kabataan. Kung ikaw ay mananampalataya, meron kang pagkakataong kagaya ni David, manalangin. Huwag mong alalahanin ang kasalanan ko sa kabataan. Pero kung hindi ka mananampalataya, hindi mo pwedeng idalangin yon. Sapagkat ang mga kasalanan mo sa kabataan, yun ang magdadala sa iyo sa paghahatol. Yun ang magbubulod sa iyo sa walang hanggang kapahamakan. Kaya ngayon, upang makadalangin ka din, huwag mong alalahanin ang kasalanan ng aking kabataan. Ngayon ang pagkakataon. Magsisi ka, lumapit ka kay Jesus upang ikaw ay maligtas sa mga kasalanan ng kabataan. Ang dugo ni Jesus ang maglilinis sa iyo. At masasabi ko sa iyo, kabataan, pwede kang mag-enjoy ng iyong buhay bilang kabataan na hindi nagkakasala laban sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat sa mga paalala mo sa iyong salita. Ngayong umaga, natunghayan namin ang mensahe, lalo-lalo na para sa mga kabataang lalaki at lahat ng kabataan at para sa lahat din sa amin. O Panginoon, napakahalaga ng pagpipigil, pagtitimpi sa sarili, lalo na sa mga bagay na magbubulid sa amin sa kapahamakan ng moralidad namin o ng aming spiritual na buhay. Kaya tulungan mo kami maging disiplinado sa pagsasanay. Malayo
sa mga tukso ng kabataan, mga pagnanasa ng kabataan. Sa aming mga matatanda na, bigyan mo kaming karunungan kung paano namin gagabayan ang mga kabataan sa tamang pamumuhay na layo sa mga pagnanasa ng kabataan. Gayon din, tulungan mo ang bawat magulang dito, Panginoon, o bawat may edad na tignan nila na ang mga kabataan ay sanayin upang mag-isip ng matuwid, ng tama, at hindi malulong sa mga bisyo ng kabataan. Itulot mo ng iyong salita ay maghari sa amin upang palagi namin yan ituro sa bawat isa at sa bawat mga bata dito sa iglesia. Pinupuri ka namin, Panginoon, at inihiling din namin ang iyong pagliligtas ng mga kabataan namin na nandito ngayon. Marahil iniisip nila, malayo pa naman sila sa hukay. Marami pa silang pwedeng gawin, pero hindi nila iniisip na ang kanilang mga kasalanan ay magbubulid sa kanila sa iyong paghahatol. Kaya tulungan mo silang makita si Jesus sa kanilang buhay, sa kanilang kabataan, upang magkaroon sila ng pag-asa ng iyong kapatawaran at maidalangin kagaya ni David, huwag mo nawang alalahanin ang kasalanan ng aking kabataan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin ngayon, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen.